So, this afternoon, are we excited for the Word? Amen. So, this afternoon, the title of the message is Righteousness and Love. Sabihin natin lahat, Righteousness and Love. So, parang pong summary to of what we have been talking about in the book of Romans. It's all about love, love, love in different ways. And then also, capping, yung pong recapping po yung topic ni Zach, no? So last week po ay si Zach po nagturo 2 Sundays and sabi ko nga kung hindi nyo pa kilala si Pastor Mike, parang nakita nyo na si Pastor Mike. Ayan, Pastor Mike, no? So today we're going to start with 1 John chapter 3 verse 10 to 11. Babasahin po natin. Ang sabi po dito, in this the children of God and the children of the devil are manifest. Dito daw, makikita mo kung sinong anak ng Diyos at kung sinong anak ng demonyo. Gusto nyo malaman? Ang sabi dito, whoever does not practice righteousness is not of God. And then sabi rin dito, nor is he who does not love his brother. So kung hindi nagpa-practice ng righteousness, hindi galing sa Diyos. Kung hindi nagmamahal ng kapatiran, ito yung kapatiran sa spiritual, no? Hindi sa biological, no? Hindi physical, kundi kapatiran, ay hindi daw anak ng Diyos. Ang sabi dito, for this is the message that you heard from the beginning, that we should love one another. Napaka-importante po na tayo po yung nagmamahalan, no? And this is actually a continuation of the message, Love in Action. And of course, last week's message of Zach, he talked about grace is the license to be righteous or license to righteousness, no? So sabi mo nga sa katabi mo, may lisensya ka na. Yes, may lisensya ka na to act righteous, to practice righteousness. Diba? So, napakaganda po ng message na yon. In fact, when Zach told me about the title, sabi ko, ang ganda niya na. Wala pang nagme-message ng ganyan as far as I have heard, no? Mostly it's, grace is not a license to sin. But his title was, Grace is a license to righteousness, no? So, tayo po ay may lisensya na. Gamitin mo ang lisensya. Amen po ba? Lakaran natin ang katuwiran na ipinataw sa atin ng Diyos. Yan po ay regalo lang. Hindi yan base sa iyong good works. Hindi yan base sa iyong nagawa. Ikaw ay nanampalataya kay Kristo at pinatawan ka ng katuwiran ng Diyos. Hindi katuwiran mo, katuwiran ng Diyos ang nilapat sa iyo. Amen. Alright? That's really amazing. That's really amazing grace. Imagine, katuwiran ng Diyos ang binigay sa'yo. Hindi man lang katuwiran ng anghel o katuwiran ng pinakamabait na tao. Hindi, katuwiran ng Diyos ang pinataw sa inyo. Kaya sasabihin mo talaga, amazing, amazing grace. Amen? Libre, hindi natin deserve, pero ibinigay pa rin sa atin ng Panginoon. And this is by just believing in the Lord Jesus Christ. You believe in the Lord Jesus Christ, and God gifted you with righteousness. We are now the righteousness of God. Kaya naman po, ngayon we are able to walk in the good works that God has prepared for us. Okay? Good works. Sabihin natin lahat, good works. Marami pong nakalatag na good works para sa atin. Now, may nagtanong po sa akin, Pastora, paano malalaman kung good works na yung nilalakaran mo? Okay? So that's a very valid question. Ang sasabihin ko lang po sa ay ganito, basta maglakad ka in righteousness. And si Lord na ang bahala na salubungin ka ng mga good works na pinrepare niya para sa iyo. Huwag mo na isipin kung ano yon. Just walk in your righteousness. So paano ba mag-walk in righteousness? Well, righteousness means you have been justified. Ano yung justified? Pinawalang sala ka na ng Panginoon. So maglakad ka bilang isang tao na walang sala. Amen? Kasi yun ang sabi ni Lord alam mo naman may nagagawa ka pa, pero sabi mo, thank you Lord, pinawalang sala mo na ako. And the more you see yourself that way, the more you will believe that, and the more you will walk that way. But if you see yourself as a sinner, alright, wala akong ginawa kundi magkamali, lagi akong guilty, then you will walk that way as well.
So it's very important that we believe what Jesus Christ has done for us through the cross of Calvary. Na tayo po, dahil po siya ay namatay para sa atin, binayaran ang ating mga sala, at sino man manampalataya sa Kanya, nilinis na ng dugo ni Kristo. You have to see yourself that way. Otherwise, you'll be striking your breast again and again, doubting kung talaga bang pinatawad na kasalanan mo. Okay, you have to see yourself made righteous because of the finished work of Jesus, not because of your work. Hindi dahil sa gawa mo, kundi dahil sa gawa ni Kristo Jesus. Amen? Ika nga, walk the talk. You believe you've been made righteous? Then walk it out. Walk as a righteous man, set free by the Lord. We are righteous, now we walk in righteousness. At doon yung masasalubong ang good works that God has prepared for you and for me. Sabihin natin lahat, practice righteousness. This is now our lifestyle as children of God. Okay? Ito na yung lifestyle not of the rich and famous, but of the children of God. Ito na po ang buhay natin. We think and we live in righteousness. Alright? So lifestyle na po yan, at makikita po natin lahat ng hinanda ng Panginoon na good works para sa atin. Alam niyo bakit? Kung tingin mo makasalanan ka, ba't naman ako kakanta dyan? Alam ko naman makasalanan ako. Sino naman ako para kumamay sa mga tao? Naku, may nagawa akong kasalanan. How can you really minister if you still see yourself as a sinner? Amen? Pero kung makikita mo ang sarili mo tulad ng pagtingin sa iyo ng Diyos, God sees you just like His Son Jesus Christ, then you're able to boldly face people. Alright? And boldly minister. Bakit? Alam mo, hinugasan ka na ng Panginoon. Amen? You may not be perfect in your ways, may nagagawa ka pang mali, sino bang wala? But as you see yourself more and more, the way God sees you, the more you'll be able to face people with the boldness that Jesus gave you, with the confidence that Jesus gave you. Kasi alam mo, katuwiran ng Diyos ang binigay sa akin. Hindi ko naman katuwiran to, katuwiran ng Diyos. Amen? Is that clear? Alright? So it's so important to see yourself the way God sees you. Not the way you see yourself. Alin ba totoo sa atin? Yung tingin natin sa sarili natin o yung tingin ng Diyos sa atin? Mas importante ang tingin ng Diyos sa atin. And as far as God is concerned, you who believe in the Lord Jesus, you have been cleansed by the blood, made righteous by the finished work of Jesus. Amen? So, that is so important. Una tayo naniwala, kaya naman sa gawa, sumusunod na rin. Right? Kaya importante po na naniniwala tayo na tayo po ay ginawa ng matuwid ng ating Panginoon. And remember this, God is powerful enough to save you and to change you. Ang totoo po sa bawat believer, binago ka na ni Kristo Jesus. There is this verse way back in the Old Testament. It's a prophecy regarding what happened to us, the born-again experience. Ano po yon? Nandito po yan sa Ezekiel 11:19. So ano po bang nabago sa atin? Ang sabi po dito, this is a prophecy. Ang sabi dito, then I will. So prophecy pa to in regard to our time. Then I will give them one heart. It speaks about unity in the believers. And I will put a new spirit. Sabihin natin lahat, new spirit. New spirit within them. Right? So bago na ang spirito natin. And then, what else? And take the stony heart out of their flesh and give them a heart of flesh. So dati po, tayo po ay may pusong bato. Sabihin natin lahat, pusong bato. Hindi lang yung kanta, totoo po yan. Dati tayong may pusong bato. Pero nagkaroon po ng surgery. Hindi niyo siguro alam yon. Maski ako hindi ko alam yon. The day that we believed in Jesus Christ, we had an open heart surgery. Our heart of stone were taken out. And at that moment, pinalitan niya kagad ng pusong laman.
pusong marunong ng umibig, puso ng marunong magpatawad, pusong binago ng Panginoon. Amen? So it's a heart of flesh. Alright? Puso na galing sa Panginoon. So this is the prophecy about us at naganap na po yan sa buhay natin. The moment you believed in the Lord Jesus Christ, alright, our spirit is new. At itong spirito natin, dito na po nananahan ang Holy Spirit. Hindi na tayo iniiwan. It is so infused. Fused na po, or there's a fusion between the Holy Spirit and our spirit. Hindi na po siya pwedeng matanggal. Intertwined na po ang Spirito ng Diyos sa Spirito natin. Kaya nga, sabi sa atin ng Holy Spirit, I will never leave you. I will never forsake you. Talagang hindi niya tayo iiwan. Infused na po sa atin ang banal na Spirito ng Diyos. Amen? So this is the Spirit that we have now. A new spirit and a new heart. A heart of flesh. Alright? Naganap na ito sa buhay natin, buhat ng tinanggap mo si Kristo Jesus. Which leads me to clarify this question. Kasi sa last topic ko po, I talked about love in action, ay marami pong nagtanong sa akin. Remember, my topic was about love, no? And kaunti lang naman sila nagtanong, pero I guess if they have that question, maari nyo rin naging question yon. So let me clarify it, okay? So ang question po has something to do with 1 John chapter 2, 8 to 11. Basahin ko po sa inyo. Ang sabi ko po doon, sabi ng Bible, again, a new commandment I write to you, which thing is true in Him, in Christ, and in you. Totoo to sa inyo. Because the darkness is passing away and the true light is already shining. So Jesus is the true light. He who says, look at this, he who says he is in the light, sabi mo, nasa liwanag ako, and hates his brother, galit ako. Galit ako sa tao na yon, sa kapatid na yon. Galit ako sa kanya. Is in darkness until now. Ako ba may sabi niyan? O ang Bible? Bible, okay? Malinaw po yan, ha? Hindi po ako may sabi niyan. Nasa kadiliman pa rin daw itong tao na ito. And then sabi dito, kabaliktaran, he who loves his brother abides in the light. So ibig sabihin, nasa liwanag ang taong umiibig o mapagmahal sa kapwa believer. Okay? And sabi pa dito, and there is no cause for stumbling in him. So ano ba ibig sabihin ng nasa darkness pa rin siya? Ibig sabihin, hindi pa siya nahuhugot sa kadiliman. Hindi pa siya believer. Hindi pa siya na born again. Okay? So matindi po itong sinasabi dito. At kaya naman, kinabahan yung ibang nakikinig. Hello, pastora, ba't ganon? Okay? Hate na hate ko yung isang kaibigan ko. Hate na hate ko tong tao na to. Okay? So, ika-clarify po natin yan. Okay? At sabi pa dito, but he, inulit pa ulit, he who hates his brother is in darkness and walks in darkness. Hindi ka lang nasa kadiliman, naglalakad ka pa sa kadiliman. So, inulit pa ho. For emphasis. Alam niyo sa Bible, hindi basta nag-uulit-ulit yan. Pag inulit, meron po siyang gustong i-emphasize. Okay? And does not know where he is going. Clouded ang kanyang mga decisions because the darkness has blinded his eyes. So ito po yung tinanong sa akin kasi medyo kinabahan sila. Sabi ng isang kausap ko, Pastora, kasi alam ko, save na ako eh. Once saved, always saved. Amen po ba? Bakit biglang ganyan? Meron akong, naiinis ako doon sa tao na yun eh. Tapos bigla na lang hindi na pala ako save. Okay. So sabi ko kasi, acid test to. Ito po ay acid test and at the same time, it's a wake-up call. So if you realize na mali pala yung galit ka sa kapatiran, then wake up! Wake up! Repent and turn around and, don't stop hating on the brethren. Okay? Pero kung nakita mo naman, galit na galit ka talaga, teka muna, baka naman hindi ka pa talaga believer. Baka naman talagang nasa dilim ka pa. Okay? So,
Again, this is a wake-up call, not by me, but by the Bible. At least malaman mo na habang maaga pa. Kuha po ba niyo yun? Mahirap yun nasa dulo. Kaya sinabi ko po sa inyo, rapture na biglang, ba't sila lahat umaahon na? Ikaw nandun ka na iwan. Bakit? Baka hindi mo na-check ang isang bagay. Alright? Hindi ka pa pala tunay na mananampalataya. So ito po ang ginibigay sa atin ng Bible para ma-check. Tunay ba ako? O nagpe-pretend lang ako? Tunay ba ako o akala ko tunay lang ako? So this is the acid test. Alright? So, meaning, malalaman mo kung tunay ka nga. Now, balikan ko ulit ang pinaka-foundation natin. You are a new creation if you believe in the Lord Jesus. New spirit, new heart, and we have been made righteous. And sabi nga, the Holy Spirit is living in our own spirit. The Holy Spirit has poured out the great love of the Father to us. And kung nasa iyo ang Espiritu ng Diyos and God is love, ano po ang nasa inyo? Pag-ibig, love. So how is it possible that you cannot love the brethren? Imposible yon. Ang tunay na believer, nagmamahal ng kapatiran. Alright? Kaya nga ang command sa atin, love one another. Okay. So again, meron pong kinabahan. Kasi sabi nila, pastora, minsan galit ako sa isang tao. Now, ito po ililinawin ko. Iba ang offense sa hatred. Pag nakita niyo po ang definition ng hatred sa Bible, sasabihin mo, ay, ang layo naman pala. Naalala niyo, sabi ni Jesus patungkol sa offense? Sabi niya, it is impossible that no offense will come. Alright, or it is impossible that offense will not come. Imposible. Ibig sabihin, lahat na-offend. Tama? Lahat po ba na-offend? Ha? Si sister talaga, sakit nung sinabi sa akin. Si brother naman yung ginawa, hindi ako natutuwa. Anong tawag doon? Offense. At pag ikaw ay nasaktan, ang tunay na believer sasabihin niya, Lord, tanggalin niyo naman to sama ng loob ko. Inis na inis ako kay sister, pero Lord, pakitanggal lang po. Pinapatawad ko na siya, pero naiinis lang ako sa loob. Tawag doon, offense. Hindi po yan hatred. Okay? Huminga, ang kailangan huminga. Ay, salamat, yun lang pala yun. Okay? So, hindi kayo in hatred. May offense lang kayo at natural lang yan. Hanggang nakatungtong ang paa nyo sa lupa, talagang ma-offend kayo. Meron po talagang offense. Imposible na walang offense. Okay? Lahat tayo na-offend. So, tandaan natin, iba po ang hatred. Ang hatred po ay matindi. Ito yung hindi sila nagpapatawad. Galit na galit, punong-puno ng puot. Alam niyo sasabihin nila, hanggang sa libingan ko, hindi kita mapapatawad. Nakarinig na kayo ng ganon? Hindi lang yan sa telenovela. Sa tunay na buhay, sinasabi nila yan. Bakit ganon sila magsalita? Dahil ang puso nila ay pusong bato. Hindi pa marunong magpatawad. Hindi pa marunong magmahal. Hindi sila tunay na bago ng Diyos. Alright? Sabi nila, hanggang sa huling hinga ko, hindi kita mapapatawad. Amen? Sounds familiar? Meron po talagang ganon. Yun po ang punong-puno ng galit, punong-puno ng puot. Yan po ang hatred. But let me announce to you, you who believe in Jesus, dapat alam mo, binago na ang puso mo. Hindi na yung pusong bato, pusong laman ang meron ka. Marunong umibig, marunong magpatawad. Amen? So, tinanggal na po ang dating puso na bato. Kaya ngayon, pag na-offend kayo, nakikita nyo ba, Lord, nahirapan ako sa nararamdaman ko. Lord, I cast all my cares to you. Lord, pinapatawad ko na sila. Maski may nararamdaman ka pa, Lord, tulungan niyo ako, ayoko nitong pakiramdam na to. So, ibig sabihin, offended ka lang. You are not in hatred. Amen? Malinaw po ba yun? So, I'm helping you because you might think you're that person. Okay? So, iba-iba po to. Sabi nga, acid test. Ang acid test po, parang sa ginto, di ba? Meron silang pinapatak dyan para malaman mo kung tunay na ginto. So, ito, pag pinatakan ka, malalaman mo, tunay ba ako o nagpe-pretend lang ako? So kayo na makakaalam niyan. This is between you and God. Okay?
At kung makita mo naman, this is a wake-up call. Ay, mali pala ako. Hindi pala ako dapat galit na galit at dapat pala nagpapatawad ako. Then wake up. It's time to wake up. It's high time to wake up. Alright? Itama po natin. Repent of that. Turn to the Lord. At sabi mo, Lord, mali pala ako doon. I repent. Okay? So, makikita po natin, we are now conformed to the image of Jesus Christ. And you know, Jesus Christ said, you don't only forgive 7 times 7, but 70 times 7. That's 490 times a day. So matuto tayong magpatawad. Hindi tayo laging galit, kundi magpatawad po tayo. Alright? At yung biyaya po ng Panginoon ay tinuturuan tayo to live godly, soberly, and righteously in this present age. Alam niyo, meron nangyari sa akin just recently, may pangyayari na nainis ako. Talaga na-offend eh. Nainis talaga ako. Sabi ko, ano ba yun? Sabi ko gano'n. And papunta dito, I was from Subic, galing sa kasal, papunta dito, iniisip ko na yung sasabihin ko sa tao. Sabi ko, sasabihin ko sa kanya to. Kasi bakit niya ginawa to? I was working up an anger. Parang pinapractice ko na sa isip ko. Pero habang iniisip ko yon, eto na ang biyaya ng Diyos. Pinapaalala niya sa akin ang kabutihan niya. Every time tinataas ko yung galit ko, bumabalik sa akin ang kabutihan ng Diyos, yung kapatawaran na tanggap sa Kanya, yung mga blessing na binigay niya sa akin. Hanggang makarating ako dito sa Cavite, nawala na po yung galit ko. Bumaba na. Ano po yon? Grace. Grace teaches you that you have been forgiven, therefore you can also forgive. That you have been loved by the Lord, therefore you can also love. Na ikaw biniyayaan ng Panginoon, maging biyaya ka rin sa iba. Amen po ba? Grace teaches you. Kaya minsan, wina-work out mo yung galit mo, hindi mo na makuha magalit. Pagharap mo doon sa tao, ano ba nangyari? Biglang ganun no? Galit na galit ka doon sa sakyan, pero pag nakita mo na siya, sister, tagal na kitang di nakita. Diba? That is grace teaching you. Amen? So yung mga inis na inis lang, offense lang yan, hindi yan hatred. Just like what the Bible says. Paano ba yung hatred? Okay, pakita ko po sa inyo. Okay? 1 John 3:10 ulit, tapos ko-connect ko sa 3:13. Okay? Ulitin natin to. In this, dito mo makikita daw, in this, the children of God and the children of the devil are manifest. Acid test nga. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. For this is the message that you heard from the beginning. Ano po yon? That we should love one another. Let's drop down to verse 13. Do not marvel. Huwag kayo magulat. Sabi niya ganon. Do not marvel, my brethren, if the world hates you. Ang mundo, ang puso niyan, bato pa. Amen? Kaya huwag kayo nagugulat kung galit sila sa iyo. Yan ang tunay na hatred. Yung galit ng mundo. Kasi hindi pa nababago ang kanilang puso. Okay? Pero hindi ikaw, anak ka na ng Diyos. We know that we have passed from death to life. Paano? Paano malalaman na from death, we died with Christ, ngayon nabuhay na rin tayo kasama ni Kristo, at ngayon nakaupo na tayo kasama ni Kristo sa kalangitan. Paano malaman? Sabi dito, we know that we have passed from death to life. Why? Because we love the brethren. So this is really an acid test, yung loving the brethren. Pag hindi mo mahal ang kapatiran, ibig sabihin, nananatili ka pa sa kamatayan. You're still abiding in death. Ang sabi po dito, he who does not love his brother abides in death. Nananahan pa siya sa kamatayan. Hindi pa siya kasama ni Kristo na namatay at nabuhay muli at nakaupo na sa kanang kamay ng Diyos. You're not yet born again if there's still hatred in your heart. Okay, now look at this, inulit-ulit. Whoever hates his brother, gusto nyo malaman ang definition ng hatred? Is a murderer. Yan ang definition ng Bible. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Wala daw buhay na walang hanggan.
So, ganun po katindi ang hatred. Hating his brother is tantamount or equal to murder and equal to no eternal life. Wala kang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi ka ligtas. Amen? Wala na nag-amen. Amen. Kaya, I want to distinguish hatred and offense. Baka na-offend ka lang. Kaya huwag ka matakot doon sa verse na yon. We get all offended. But hatred is not for us. So again, dito mo lalaman kung tunay kang believer. Okay? Kasi madaling magsabi, I believe in the Lord Jesus. Pero galit talaga. Di ko talaga mapapatawad yan. Di ko mapapatawad yan. Okay? Ang dali magsabi, I'm a believer eh. Napakadali. Pero gusto nyo malaman? Tingnan mo kung nagmamahal ka na sa isa't isa. That's the real acid test. Alright? So, kala kasi natin, basta sinabing believer, automatic na yon. Believer na ako eh. Dito nyo malalaman. Now, take this test for yourself. Huwag sa ibang tao. Kasi hindi mo malalaman tunay na kalooban ng tao. Amen po ba? This is just for you. Okay? So, hindi necessary na nasa church, ligtas na. Alam nyo naman, sa isang church na katulad dito, alright, posible na merong hindi believer. Tama po? Hindi sabi nga, hindi common nasa McDonald's a burger. Minsan ay French fries. Hindi common nasa garahe ay kotse. Minsan ay tricycle. O, di ba? So, hindi common nasa church, believer. Minsan, unbeliever. Is that possible? Possible. Alright? The point is, not all who go to church ay tunay na mananampalataya din. Yung iba, akala lang nila. Kasi bit-bit sila ng nanay nila all their lives. Bit-bit sila ng tatay nila. Okay, patotoo. Alam nyo na to, kinuwento ko na to, pero it needs, as an example, it is good as an example. Lahat ng anak ko, 4 yan. Pinalaki ko sa church. Ibig sabihin, baby pa lang yan, bit-bit ko na. Right? Hawak ko na yan as toddlers. Nung lumaki sila, nag-children's church, lahat. Pagka merong mga envelopes yan, kasama siya ng ushers, naglalagay ng papel, tumutulong yan sa mga ushers. Sunday school, sumarin sa youth, right? Kabataan nila, teenager. Pero si Zach na mismo magsasabi sa inyo, laking church din siya. Si Zach, sinabi niya sa akin, Ma, alam mo ba, nung 15 years old lang ako na born again. Yung tunay na tinanggap ko si Jesus sa buhay ko. Biro mo, all those 15 years, hindi pala siya born again. Nung 50th year lang niya, siya naging born again. O, ito pa, yung isa ng anak ko. Okay? She's 30 plus years old today. Pero sabi niya sa akin, Ma, na born again ako last year lang. Last year lang ako na born again. 2024. So, hindi po automatic na kasama niyo sa church ay born again na. Ay mananampalataya na. That is a big possibility. Pero kung gusto niyong malaman, makikita niyo yan sa pag-ibig sa isa't isa. Yun ang nasa liwanag. Yun ang born again. Yun ang may buhay na walang hanggan. Amen po ba? Maliwanag po ba yan? So again, this is an acid test and at the same time, wake-up call. Kung nakita niyo, naku, alam ko naman born again ako pero may galit ako sa kapatid ko. Lord, patawarin niyo ako, hindi na ako magagalit and I choose to forgive. At tandaan niyo, ang pagpapatawad sa kapwa, hindi yan base sa emosyon. Nakita mo, sinabi sa'yo ng Panginoon, patawarin mo. Ang iba, tulad ng pagpapatawad ko sa'yo, sabi mo, yes Lord, patatawarin ko. Maski galit ka pa, maski may inis ka pa, maski may sakit pa, sabi mo, pinapatawad ko na sila. Pinatawad mo na. It doesn't have to be based on your feelings. It is based on a decision. This day, pinatawad ko na sila. Amen? Nakuha po ba natin yon? Alright? So, yun po ang importanteng maintindihan natin kasi it's about time we find out, tunay ba talaga tayo? And again, this is for your own acid test. Huwag niyong sabihin, oy, si sister, tingin ko hindi yan. Hindi yan. Para sa iyo lang yan. Ikaw mag-test sa sarili mo. Okay? So, yan po ang binibigay sa atin ng Bible para malaman po natin.
Alright. At para po doon sa mga hindi pa mananampalataya, alam mo na you're not a believer of the Lord Jesus Christ. Believe in the Lord Jesus Christ today. Let Him change you. If you believe in Him, He will change your heart from stone to flesh. Bibigyan ka niya ng spirito niya. Papalitan ng spirito niyo, brand new. Alright? If you will believe in the Lord Jesus. He will make you righteous, giving you His righteousness. He will give you His faith. He will give you His love. Yan ang lahat ay bibigay sa'yo. Biyaya ang bibigay sa'yo. So, maniwala ka kay Kristo Jesus at ang Espiritu ng Diyos ay mananahan sa'yo. Alright? So, if you will just do that today, welcome to the family of God. Believe in the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Praise God. Kaya pagdating ng rapture, hindi ka kakaba-kaba. Sigurado ka. There's proof in your life. You are walking in righteousness, you are practicing righteousness, and you love the brethren. Okay? At ito po ang maganda. Pag tayo po ay lumalakad ayon sa kanyang mga sinabi sa atin, ay meron din pong benefit. Look at 1 John 3:21 to 23. Beloved, mga minamahal, if our heart does not condemn us, we have confidence toward God. And whatever, sabihin natin lahat, whatever we ask, we receive from Him. Sinisigurado sa atin ng Diyos, anuman ang hilingin mo sa Kanya, anuman sky's the limit, Jesus is the limit. Alright? We receive from Him. Why? Because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Ano itong commandment na to? Sinabi rin dito. And this is His commandment. Ano yun? Ano yun? Para matanggap ko yung mga hinihiling ko sa Kanya. Ito yung commandment na yun. That we, number 1, should believe on the name of His Son, Jesus Christ. Do you believe in the name of Jesus? Okay, that's good. And love one another as He gave us commandments. Amen? So it's a benefit for us to love one another. Kaya naman tayo mga kaibig sa isa't isa kasi nung pinaniwalaan mo si Kristo Jesus, binago niya na ang puso mo, puso ng laman, hindi na pusong bato, kaya kaya mo na magmahal ng kapwa mo. Amen po ba? It's the result of believing in the name of Jesus Christ. Okay? So, clear na po ba yon? Hindi na kayo natatakot? Amen? At kung mali man ang inyong pagtingin dahil nagagalit pa kayo, patawarin nyo na sila. Repent. Change your mind. Turn to God. Yun po ibig sabihin ng repent. Babaguhin ko itong pag-iisip ko at paniniwalaan ko ang sabi ng salita ng Diyos. Okay? And if we believe in Jesus, we believe in His Word. Jesus and the Word is the same. Amen po ba? Jesus is the Word of God. Hindi mo pwede sabihin, naniniwala ako kay Jesus, pero yung kinokommand niya, hindi ako naniniwala. Jesus and the Word is the same. So when you believe in Jesus, we also believe in His Word. Amen po ba? Okay, so that's the first thing I need to clarify. The second thing that I need to clarify has something to do with DA. Sabihin natin lahat, DA. Ayan, tinanong na naman ako dyan. And it's so important that I discuss this with you. Una muna, sabihin ko po sa inyo that we are all here not because of our own goodness, hindi dahil magaling tayo, kundi whatever disqualified us allowed us to be qualified by the grace of God. Okay? In Christ Jesus, your disqualification is your qualification. Kaya tayo nakakatayo. Ako po, kaya po ako nakakatayo sa harapan nyo. Hindi dahil sa magaling ako, hindi dahil sa kung mabait ako. Okay? Hindi po, dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Yung mga tumutugtog po, hindi lang po dahil sa talent, hindi dahil sa talento nila at dahil mababait sila. Kaya na sila nandiyan siguro, babait siguro nila. Hindi po. Hindi dahil mababait sila. Kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Alright? Iba-iba po ugali niyan. Hindi ko naman sinasabi masasama. Pero iba-iba po kami ng ugali. At kayo rin po, wala akong inaano. At kayo rin po, nandito kayo dahil sa biyaya ng Diyos. We all need God.
We all need His grace. And we stand by the grace, only by the grace of God. Amen po ba? So, in Christ, even our disqualification, yung ating kahinaan, ating mga pagkakamali pa sa buhay, even pagkakasala, is what qualifies you for the grace of God. Oh God, how we need your grace. Amen? Alright? Kaya ang pinagmamalaki natin dito, biyaya ng Diyos, katuwiran ng Diyos, natapos na gawa ni Kristo. Yun lang. Wala kami mapagyayabang sa iyo, kundi ang biyaya ng Diyos. Kaya kami nandito. At kaya kayo nandito. Right? Biyaya na. Sabihin natin lahat, biyaya ng Diyos. Okay. So, this needs to be clarified. So, bakit walang DA? Ayan na. Bakit, Pastora, wala tayong DA dito? Sinabi ko po yan in passing, no? Hindi po yun yung topic ko. But now, I'm making it the topic. Bakit wala tayong disciplinary action? The disciplinary action I'm talking about is the traditional disciplinary action. Ano po ba yung traditional disciplinary action? Ito po yon. May kasalanan yung isang tao. Nalaman ko. Nalaman ng mga leaders. Okay? Ang sasabihin ngayon nung leader, hindi ka muna tutugtog ha. Mga isang buwan. At kakausapin yon. Yun po ang ginagawa ng traditional disciplinary action. Okay? But upon checking the Word of God, Jesus did no such thing. Si Jesus mismo, hindi niya ginawa yon. Kaya ina-explain ko po sa inyo bakit wala tayong the traditional disciplinary action. Iba-iba po yan per church eh. Pero ang nakita ko po na disciplinary action na ginagawa usually in a church is that hindi ka muna patutugtugin, hindi ka muna pagmiministerin, o kung usher ka, wag ka muna mag-usher, mga isang buwan yan, tapos kakausapin siya. Ganun po ang dealing nila. So ano po ang meron tayo dito sa FCI? Ang meron po tayo ay gentle restoration for believers. Okay? Kung saan kakausapin natin siya. Hindi natin sasabihin, stop the ministry. Ang mangyayari lang ay kakausapin natin siya. At paalala natin sa kanya kung sino siya kay Kristo. Na gaano siya kamahal ni Kristo. In spite of the fact na siya'y nagkamali. Na siya'y nagkaroon ng kahinaan, we will still tell you that you are loved by God. At may napatawad ka na sa iyong mga sala. At pwede mong iayos ang iyong buhay dahil may mas magandang plano ang Diyos para sa iyo. Yan po ang gentle restoration na meron po tayo. Okay? At syempre, kailangan, para mangyari yon, dapat alam ko. Okay? Bakit mo sinasabi yung pastor? Kasi may mga nangyayari dito na hindi ko alam. Wala po akong kristal na bola para malaman ang lahat ng buhay nyo. At hindi ko po trabaho na alamin ang nangyayari sa buhay nyo. Hanggang hindi nyo sinasabi sa akin yan ng diretso, sa akin, chismis lang yan. Gusto ko manggaling sa inyo na yan ang nangyayari at magpapatulong kayo, magpapakounsel kayo. Otherwise, pag report lang yan, sinabi ni ganito, sabi nila ganito daw, chismis lang yan sa akin. And I think that's being fair to you. Kasi alam nyo naman ang sali ng storya. Alam nyo ba yon? Pass the message. Ha? Papasok ko kay Stairs Army, pagdating doon, iba na storya eh. Alam nyo ba yon? Biro mo, dito, papakasal pa lang. Pagpasa sa sunod, abay, buntis na. Magpapakasal pa lang buntis na doon. Pangalawang salin pa lang yon. Totoo yan, ganito kasi yun eh. Magpapakasal si sister ganito. Pagpasa doon, alam mo magpapakasal si sister ganito. Bakit? Baka buntis. Grabe, pagpasa sa kabila ng anak na. Ganun po katindi ang pasahan. Pass the message is so terrible. So terrible. And I've been a victim of that. Kaya sabi ko, so unfair. Magchichismis na lang, mali pa. Sana man lang kung tama. Diba? So sabi ko, that's so unfair. Hanggang hindi nila sinasabi sa akin, hindi ako maniniwala. At kung hindi naman nagpapakounsel sa akin, hindi ko sila hahabulin. Okay? So tandaan niyo po ito. Pakipicturan mabuti. Ang pastor nyo ay hindi investigador.
Gusto nyo ng investigador? Tawagin nyo si Tulpo, hindi po ako. Okay? Hindi po ako investigador ng buhay nyo. Hindi ko po kakaririn yan. The pastor's role is to teach and to preach the Word of God. To encourage and take care of the sheep. How? Through the Word. Through the Word. Yan po ang trabaho ko. Para kung ano man ang issue nyo, nakita nyo ang salita ng Diyos, may pag-asa pala ako. May pag-asa ako magbago. May kapatawaran pala para sa sala ko. Amen? It's a general counsel that I always give you here. And my role is not to investigate on your life. In fact, alam nyo, marami pong natu-turn off sa mga pastor na ganon. Ikaw, nagbayad ka na ba ng utang mo? Ikaw, sino kasama mo ngayon? Ikaw, sinong anak mo ngayon? Abay, nakaka-turn off po yun. Iisa-isahin kayo ng pastor. Tapos sabihin ng pastor, ay, ikaw ha, pakasalan mo na yan. Pakasalan mo na yan. Alam niyo po bang bawal yon? Pag pinilit ka ng pastor, pakasalan niyo isang tao? Dahil kami po mga pastor, ang unang tanong namin under the law is, kayo ba'y lumapit dito, magpapakasal with your own volition? Are you doing this willingly? Sasabihin sa akin ng tao, pastor, sabi mo magpakasal kami. Pag sinabi sa akin na pinilit ako ng nanay ko, pinilit ako ng tatay ko, pinilit ako niya, hindi ko po kayo pwede ikasal. Hindi po legal yan. Okay? So kung pupunta kayo sa akin, sabihin nyo, gusto po namin magpakasal, willing po kami. Kami po ang may nais nito, ikakasal ko kayo. Pero kung dahil napilitan lang kayo, hindi ko po kayo ikakasal. Amen? So hindi ko pwede pilitin ang tao magpakasal. Sabihin sa akin, dapat sinabihan mo magpakasal na sila. Teka muna, di ko naman alam sitwasyon nila. Sabihin ko magpakasal sila. Alright? So, again, what is the goal of gentle restoration? It is not condemnation. So huwag kayo matatakot. Pag lumapit kayo sa akin, you want counseling. It is not to condemn you, not to condemn the person, but to restore. To reconcile the person to God. Actually, si Lord hindi naman siya nilayuan eh. Kaya lang yung tao lumalayo. Alam nyo, pag may sala yung tao, sila na yung nagtatago. No? By reminding them of God's love and their identity in Christ. Yan po ang trabaho ng isang pastor. Okay? So, where do I get this? Saan mo kinuha yung pastora? Okay, I get this from Jesus. Si Jesus na po ang best example natin na gentle restoration po ang ginagawa. Okay? So, kita po natin at uulitin ko po, babasahin natin yung nangyari po kay Peter. Naalala nyo si Peter, 3 beses niyang ano ginawa niya kay Jesus? Dinenay si Jesus. Bago tumilaok yung manok, 3 beses niya nang dinenay si Jesus. Pero nung nagkita muli sila, nag-fellowship pa sila. Hindi sinabi ni Jesus, ba't ganyan ka? Ba't ka nagpapakita sa akin? Mahiya ka. Walang ganon. Ito po nangyari, John 21:15-17. Ang sabi po dito, so when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? Ano pinapaalala ni Jesus? Yung pag-iibigan nila. Yung pag-ibig. Yung love relationship nila. Hindi niya tinakot. Alright? Sabi niya, he said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. Ano yung sabihin nun? Balik ministry ka lang. Huwag ka mag-guilty, Peter. Sige, mag-alaga ka ng tupa. Pakainin mo sila. He said to him again, second time, Simon, son of Jonah, do you love me? Anong ine-emphasize ni Jesus? Yung relationship nila. Do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. Ano yung sabihin nun? Ministry. Kung kumakanta ka, kanta lang. Tumutugtog ka, sige, tuloy mo yan. Okay? And then he said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved. Siya pa nag-grieve, no? Because he said to him the third time, do you love me? Hindi niya alam, 3 beses niya dinenay si Jesus, 3 beses lang din pinapa-acknowledge sa kanya. Di ba? Pinapabawi siya.
And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Anong sagot ni Jesus? Jesus said to him, feed my sheep. Ibig sabihin, Peter, hindi kita dini-DA. Sige, mag-minister ka. Sige, pakainin mo yung mga tupa. Alright? Sige lang. Tuloy-tuloy lang sa ministry. Usher ka. Magpatuloy ka sa pagiging usher. Nag-a-attend ka ng service. Sige lang. Tuloy-tuloy ka lang sa service para marinig mo ang ginawa ko para sa'yo. Amen? So, hindi po in-apply ni Jesus ang disciplinary action na ginagawa usually ng churches. Hindi na patutugtugin, hindi na pag-a-usherin. Okay? Hindi ko alam kung ginagawa yun sa mga members na wag na kayong a-attend. Okay? Or isang leader na hindi na pinagli-lead. Wala pong ganon. So, gentle and yet restoration happens. Pinapaalala ni Kristo ang pag-ibig, ang relationship nilang dalawa, at ang ministry na pwede niyang pagpatuloy. Yun po ang ginawa ni Jesus. So, ganon din po tayo. We are not practicing disciplinary action the old traditional way, but this is the grace way, just like Jesus would do this. Now, some people would react, naku, pastora, pag ginawa mo yan, puro gentle-gentle, puro love-love. Naku, pastora, aabuso yan. Ito sasabihin ko sa inyo, you have to trust the process. You have to trust the way Jesus did it. Jesus did it that way. Why won't we do it that way? It worked. Nakita niyo ba si Peter? Pagkatapos noon, talaga naman, di ba? Talaga naman nag-minister siya. Hindi lang yung si Peter, pati yung 10 disciples na naiwan. Pati naman sila nagtago. Tama po ba? At the cross, lahat sila nawala. Si John lang ang naiwan. Ano sabi ni Jesus sa kanila? Go into your caves. Huwag kayong lalabas dyan. Mga salbahe kayo. Pinagtatago kayo. Nagtatago kayo. Hindi po. Ang sabi ni Jesus, go and make. Anong tawag doon? Ministry. Alam niyo po ba, may kausap kami kanina. Sabi niya, na-DA siya. Hindi dito sa church na to, sa ibang church. Sabi niya sa akin, grabe yung epekto, pastora. Hindi lang sa kanya. Ang naramdaman niya, condemnation. Hindi lang sa kanya, buong pamilya niya apektado. That is the effect of that kind of disciplinary action. Biro mo, alam ng buong pamilya mo, may nangyari sa'yo, tapos tingnan mo, yan ang tingin sa'yo ng church, yan ang tingin sa'yo ng pastor mo. Grabing condemnation yon. Kaya tayo dito, we will not punish a person who probably had sinned, had failed. Why? Because Jesus already took our punishment. He already took our penalty. Tapos paparusahan mo pa? Double jeopardy yan. Maski sa batas, hindi papasa yan. Amen? Jesus already paid the price. Bakit mo parurusahan yung tao? Di kausapin mo na lang tulad ng ginawa ni Kristo. Amen? Gentle restoration. Are we learning? You have to trust the power of grace, the goodness of God that causes man to repent. It is the goodness of God that causes man to repent. It is an inward power at work. Pag nalaman nila kung gaano kabuti ang Diyos, bagamat ganito nagawa ko, pero ganito pa rin kabuti ginawa mo sa akin. Tunay na repentance. May nakausap ako, isa sa mga leaders natin. As an engineer, sabi niya, nagkamali siya ng desisyon. Parang 1 million yata nawala sa kumpanya niya. Nagulat siya. Akala niya, pagagalitan siya ng boss niya. Pero sabi ng boss niya sa kanya, okay na yon, wag mo na isipin yon. 1 million? Okay na yon? Ano tawag doon? Favor of God. Biyaya ng Diyos sa kanya. Ginamit ang kanyang amo. Amen po ba? Kaya nung nangyari sa kanya, sabi niya, grabe, Lord, thank you. It transformed his life. Nakaka-transform po ng buhay ang biyaya ng Diyos. Na bagamat ikaw ay nagkasala, may pagkukulang, pero minamahal ka ng Diyos sa iyong pagkukulang. Tinatanggap ka ng Diyos sa iyong karumihan. Biyaya ng Diyos. Come on, bless the Lord. Powerful.
Okay? So, pastora. Ito sabi ko sa inyo, pasensya na kayo kasi may nakausap po ako, 1 oras siguro kami nag-chat. Ine-explain ko lang ito. So, just in case, ito rin ang tanong nyo, at least nasagot na rin po. So, sabi niya sa akin, paano kung matindi talaga yung kasalanan? Talagang gusto niya pag matindi. Okay? Pare-parehas lang naman yan. Pero paano, pastora, kung matindi? So, okay, let's use an example from the Bible that even Paul deems that this is really bad. Okay? So, ano po yon? Ito po yung meron pong isang lalaki sa Corinthians na inasawa niya ang stepmother niya. Okay? So parang, nga no? Nakakagulat yon. Okay. So, niremind niya yung mga tao na sabihan. I-rebuke, ibig sabihin nun, i-correct mo. And of course, you rebuke with grace, no? And ang nangyari po kasi ay parang pinabayaan na lang nila and they were, parang, kasi nga, puro mga Gentile to dati, no? Parang nag-glory pa sila doon. So mali yung response nila. Tinuturuan sila ni Paul. So babasahin muna natin sa 1 Corinthians. Tapos makikita nyo kung paano papalitan ni Paul ang kanyang counsel sa 2 Corinthians. Okay? Ready? Sabi po muna sa 1 Corinthians 5, 1-2, and then verse 5, sabi niya, it is actually reported that there is sexual immorality among you. Sabi niya ganyan. May sexual immorality daw, sabi niya. And such sexual immorality as is not even named among the Gentiles. Sabi niya, maski nga Gentiles, di ginagawa yan eh. Pero grabe, Christian kayo, pero nagawa. Diba? So sabi niya, nagulat din siya. That a man, ito po yung situation, that a man has his father's wife. Hindi niya po yung biological mother. Hindi po niya nanay yun. Yung tatay niya nag-asawa ng pangalawa. Tapos itong lalaki na anak, ginawa niyang asawa yung asawa ng tatay niya. Okay? Sabi niya, and you, kayong mga Corinthians, you are puffed up. They were glorying in it. So I need to find, pero yun po nangyayari, parang nag-glory pa sila doon. Hindi ko maintindihan kung ba't nila ginawa yun. And have not rather mourned that he who has done this deed might be taken away from among you. Tingnan niyo ang payo at ang counsel ni Paul sa 1 Corinthians. 1 Corinthians deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Okay? So if you will continue to read this, yung chapter na yan, they were glorying, parang natutuwa sila. So mali yun, yun ang kinokorek ni Paul. Dapat hindi nyo ginagawa yan. Hindi naman kayo dapat nagsasaya. Ano ba yan? Mali yan, di ba? So sinasabihan sila. Sabi niya, i-rebuke nyo, i-correct nyo. So, tingnan na natin sa 2 Corinthians. So malamang na-rebuke na nila, napagsabihan na nila, nicely, graciously. Tingnan nyo po sa 2 Corinthians, chapter 2, 6-10. Ginamit ko na po ang TPT para mas madaling intindihin. Sabi ni Paul, I believe that your united rebuke, kasi nire-rebuke na nila, has been punishment enough. Tama na yan, sabi niya. Punishment enough for him. Instead of more punishment, what he needs most is your encouragement through your gracious display of forgiveness. I beg you to reaffirm your deep love. Yun na ipakita mo. Yung pag-ibig nyo sa Kanya, deep love for Him. Same case. Ito rin po yung pinag-uusapan nila. You see, sabi niya ganon, ito na yung dahilan kung ba't niya sinabi yung give His body to Satan. Sabi niya, you see, I wrote previously, yung sinabi ko sa inyo, in order to see if your hearts would pass the test. Ang sinusubukan niya, yung mga Corinthians. Tingnan ko nga kung susundin niyo yung sasabihin ko sa inyo. And if you are willing to follow my counsel in everything. And then sabi niya, if you freely forgive anyone, patawarin niyo yan. Sabi niya ganon, then I also forgive him. Okay? And if I have forgiven anything, I did so for you before the face of Christ. So,
Alam ko sinabi niya, give his body for the destruction kay Satan, pero ang tunay na sagot niya talaga ay gentle restoration pa rin. Ano? Forgiveness pa rin. Encouragement pa rin. Love pa rin para maibalik ang isang tao sa Diyos. Amen po ba? Nakita niyo po ba yon? Malinaw? Amen? Ang tawag doon, gentle restoration. That is what Paul counsels us to do pag may nangyayaring ganon. Okay. So ang sumunod na question niya sa akin, or question ng isang tao, pastora, paano yung sinabi ni Paul na deliver his body to Satan? Pinaltan na nga niya eh. Pinaltan niya na. Besides, meron bang altar si Paul na ito, altar ni Satan, ibigay mo yung katawan niya dyan? Meron bang ganon? Wala. Wala siyang connection kay Satan. Bakit niya sinabi yon? I believe that this was his expression. Expression sa salita natin, di bahala siya, ayaw niya makinig sa atin, bahala siya. Okay, bakit? Kasi ang una niyang ginagawa, usually is, kakausapin mo muna yung taong nagkasala. Hindi nakinig, o magdala ka na isang elder. Hindi pa rin nakinig, okay, tumawag ka na mas maraming tao, the church, tawag doon the church, maraming believers. Harap mo sa kanila, ayaw pa rin makinig. Pinag-pray nyo na, kinounselan nyo, marami na kayo, ayaw pa rin makinig. Okay? So, ang dulo nun, bahala na siya sa buhay niya. Ayaw niya ng word, ayaw niya ng counsel, di kay Satan na siya makinig. Sa kanya siya nakikinig eh. Alright? Pero, at least maligtas, sinasabi pa rin niya, maligtas pa rin yung spirit man. Yung body lang, for the distraction lang. Ibig sabihin, kung kunwari, ang kanyang kasalanan ay pag-aadik-adik, sinira niya na yung katawan niya, ayaw niya makinig eh. Are you getting the point? Siya na sumisira ng buhay niya. Kumbaga, hayaan na natin siya, ayaw niya makinig sa atin. Yun po ang ibig sabihin ni Paul. Pero as we saw in 2 Corinthians, pinalitan niya. Sabi niya, encourage niyo naman. Show your deep love. Pakita niyo ang forgiveness. Ang tawag doon, gentle restoration. Amen po ba? At dito sa church natin, sabihin ko sa inyo, I'm so happy by the grace of God. Ang nangyayari pa po, lalapitan, nakikinig na kagad. Lalapitan kasama si pastora or isang leader, nakikinig naman kagad. Hindi na po umaabot sa step 3 or step 4. Okay? Hello? Ano yan? Okay. So, malinaw na po. And besides, Jesus told us to forgive, not just 7 times 7, but 70 times 7. Ibig sabihin doon, patuloy natin patawarin ang kapwa. Amen po ba? That's how we should deal with this. And lastly, Brother Bob? Sino ba? Okay, Brother Bob. Last thing that I need to deal. Okay, you know, when we preach the Word of God, we always tell you, di ba? Halos manawa na kayo sa akin, that you are the righteousness of God, that you have been made holy, that you are forgiven. Pastora, ba't ganyan lagi turo mo? Ayaw nyo nun? Bakit ayaw nyo ng forgiven? Ba't lagi ganyan, Pastora, love na lang, grace na lang? Because that's the way Jesus did it. He never talked to a person and sabi niya, ito ang kasalanan mo. Alam niyo yung ginanyan niya lang? Pharisees lang. Tandaan niyo yan, Pariseo lang ang ginanyan niya. Bakit? Kasi ang mga Pharisees, self-righteous. Hindi matutulungan ang taong self-righteous. Kasi tingin nila, sila lang sapat na. Good works lang nila, sapat na. Kaya iba ang usapan pag Pharisee at iba ang usapan pagkat ordinaryong tao lang. Isang tao na may kasalanan. Naalala niyo? The woman caught in adultery? Ano ba sabi ni Jesus? Alam mo bang mali ang adultery? Di mo ba alam yan? Ang sama niya, ang sagwa niya, bakit mo ginawa yan? Meron ba ginawa si Jesus na ganon? Ang sabi niya, where are those who condemn you? There's no one, Lord. Neither do I condemn you. Kaya ang tinuturo ko sa inyo, the Lord does not condemn you. Ang sabi ni Lord sa kanya, go and sin no more. Pinalaya siya. Tapos sabi, huwag ka na magkasala. Go. Pinapalaya kita, sin no more. Kay Zacchaeus. Zacchaeus na kilala ng lahat. Tax collector, magnanakaw, mangungurakot. Naghirap-hirap na yung mga tao dahil sa pangungurakot niya. Sabi ba ni Jesus, ikaw magnanakaw ka, bumaba ka nga rito.
Bumaba ka! Dami mong ginawa ah. Wala pong ganon. Sabi ni Jesus, Zacchaeus, come down, for I'm going to sup in your house today. Amen? And there was no mention of the sin. Now, why am I saying this? We have good friends here in church and, we love them. Of course, they have some suggestions, and I respect that, And they would tell us, Pastora, ba't hindi nyo banggitin yung kasalanan? Tapos, para makita nila yung consequence. Yun ang banggitin nyo para matuto ang mga tao. Kasi pag hindi nyo binabanggit yan, akala nila okay lang. No. Alam nilang hindi okay yan. But just like Jesus, hindi niya iniisa-isa yung mga kasalanan. Instead, He tells us that there is now no condemnation. Do you see how powerful the blood of Jesus is? Because of the blood of Jesus, the precious blood of Jesus, there is now no condemnation to you. And as you receive that great love of Jesus, grace is just pouring abundantly in your heart. It will melt away that desire to sin all the more. But the more you will say, no more to sin. I am a clean person. I've been made new. I have a new heart. Nilinis na ako ng Diyos. Ginawa na akong matuwid ng Diyos. Kaya ngayon, lalakaran ko na ang katuwiran. This is the new me. Kaya po dito sa church, puro po grace, puro po love, puro po forgiveness, puro po goodness of God para mapuno tayo ng kabutihan ng Diyos. Para kung ano man yung sala mo, matatanggal po sa inyo. And just like this demonstration, nakita niyo po yan, wala po akong pakakainin. Pero ito po yun. Alright. So, this represents us. And, we have sin in our lives. Faults. Kahinaan. And this represents the grace of God. His goodness. And in church, this is what we do. Hindi na natin dadagdagan yan. Kundi, ibubuhos natin sa inyo ang biyaya ng Diyos. Tuloy-tuloy na pag-ibig ng Diyos, kapatawaran ng Diyos, kabutihan ng Diyos, love, peace, the joy of the Lord. We just pour it out to you. Without mentioning your sins, we just pour out His grace upon you. And what is left is an overflow of His grace to other people. Amen. Come on, bless the Lord. So trust the process. Sa una, ang umaapaw pa sa inyo, yung dumi pa di ba? Sabi mo, Pastora, sabi sa'yo, umaabuso. Hindi. Sa umpisa lang yan. Pero the more you make them know of what Jesus Christ has done in their lives, talaga namang clear water na po ang lalabas. Hindi po namin gawain to. Ito po kasi ang gusto ng iba Sino ba yung kasama mo? Nagbayad ka na ba ng utang mo? Ikaw talaga, bakit mo ginagawa yan? Dapat ito, mali yan Ito, kasi hinakaw mo lang yan Papulit. Hindi po yan. Tingnan nyo nangyari. Dinumihan lang natin ulit But what should be done is just to continually pour His goodness. Continually pour His grace. Para sa ganon, lahat ng dumi. Lahat yan. Walang matitira. Ayan, hindi ko na kaya. Sorry. Ayan. Ayaw sumama. Hanggang mag-overflow po. Lumabas lahat ng dumi sa atin. Dahil nakita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Kung paano tayo lubos na nilinis sa harapan niya, sa kanyang paningin, kasing busilak natin ang ating Panginoon. As Jesus is, so are you today in this world. Amen. Come on, give Him the praise. That is who you are in Christ. That is how precious you are. And that's how powerful the blood of Jesus is. Powerful. How He has cleansed us. More than you know, you are so clean before our Father God. Amen?